Isabuhay at ipasa ang utos ng Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew, chapter 5, verses 17 to 19, and I read it for you. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish but to fulfill. For truly I tell you, until heaven and earth pass away, not one letter, not one stroke of a letter will pass from the law until all is accomplished. Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. Madalas hindi po tayo aware na ang ating mga sinasabi, ang ating mga ginagawa ay mayroong epekto hindi lamang sa ating sariling pamumuhay, bagkus pati na rin sa buhay ng iba. Ang bawat nating ginagawa ay may epekto sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Ang mga sinasabi ba nating salita ay nakakapanakit, nakakapanira, o ang ating mga sinasabi ay nagbibigay buhay at nakaka-inspire upang ang ibang tao ay mamuhay ng tama at matiwasay? O ang ating bang mga kilos, ang ating mga aksyon ay nagiging destruksyon sa ibang tao? Ito bang ating mga galaw ay nagbibigay ng isang maliwanag na pahiwatig na tayo ay hindi karapat-dapat pakitunguhan ng tama o kaya naman tayo ay mapang-alipusta? Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, tayo po ay binibigyan ng isang babala na kailangan nating tupdin ang utos ng Diyos. Hindi lamang basta tupdin. Una sa lahat, kailangan mo munang malaman. Ano ba ang mga utos ng Diyos? Nandyan ang 10 utos ng Diyos. Madalas, alam natin kung ano ang una at ano ang panghuli. O kaya naman, karamihan sa atin ni hindi alam, ni hindi memorize, o walang kaalam-alam dahil hindi naipasa ng maayos sa kanila kung ano ang 10 utos ng Diyos. Bilang isang Kristiyano, isang malaking pananagutan na kailangan nating alamin ang 10 utos ng Diyos sapagkat dito nakaangkla kung ano ang ating sasabihin at kung ano ang ating ikikilos sa ating sarili, sa ating kapwa, at sa Panginoon. Pagkatapos nating malaman kung ano ang 10 utos ng Diyos, kailangan naman natin itong isabuhay. Hindi nagtatapos sa kaalaman lamang, sapagkat ang kaalaman lamang na hindi isinasabuhay ay mangmang. Walang kwenta, itinatago. Kailangan itong isabuhay. At sa ating pagsasabuhay, kinakailangan natin ng isang gabay. Isang gabay na magbibigay sa atin ng paraan. Ano ba ang mga parameters? Ano ba ang ibig sabihin nito? Ano ba ang aking limitasyon sa pagsasabuhay ng mga utos na ito? Baka kasi mangyari, sarili-sarili na lamang ang ating interpretasyon na hindi naayon sa kung ano ang kilos ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang siyang unang guro natin sa pagsasabuhay ng utos ng Diyos. Nariyan din ang mga banal na tradisyon. Ito po yung mga tradisyon na hindi nangangahulugang mga prosesyon o mga imahe o kung anong mga popular na paniniwala. No? Hindi po mga tradisyon na banal at sagrado ang tinutukoy dito. Kung hindi ang tradisyong naipasa ng mga apostol, panahon pa ng ating Panginoong Jesucristo, magpasa hanggang ngayon. Yan po ang tinatawag nating sacred traditions. Nariyan din po ang simbahan. Ang simbahan na otoridad sa kung ano ang pakahulugan ng mga nakasulat. Kaya naman, sa pamamagitan ng 3 ito, mga gabay, magiging maliwanag sa atin kung papaano natin maisasabuhay ang mga utos ng Diyos.
Huwag sanang alam lang natin o kaya na may hindi natin alam at magwawalang kibo na lang tayo. Tandaan natin malaki ang ating pananagutan. Ika nga ng Biblia, kapag nalaman mo ang utos ng Diyos at ito'y isinabuhay at ipinasa, itinuro mo sa iba, ang kaharian ay para sa iyo. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, buksan mo ang aming mga puso upang ang iyong salita, ang iyong mga utos ang manahan dito. Ito nawa ang magtulak sa amin upang maisabuhay namin at maipasa namin ang pananampalataya sa iba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po i-just search Father Fiel Pareha. God bless you po.